Okay, change costume. Ako nga pala si Carl, isang teacher dito sa Japan. Pero hindi muna pagtuturo ang focus natin ngayon, kundi paglilinis. Bilang ako lang kaisa-isang Pinoy dito sa school ko, syempre pagdating sa linisan, hindi tayo papahuli dyan. March na nga at malapit na matapos ang school year dito sa Japan. Konting kimbot na lang. At dahil nga dyan, meron kaming big cleaning day o tinatawag naming Osoji. Kumbaga, spring cleaning. After nga namin mag-lunch at makapagsipilyo, diretso na kami sa aming assigned classrooms. Nandito ako sa junior high school, second grader classroom. Ito nga, gamit ang Scotch-Brite, kailangan naming paputiin ang sahig. Higit isang oras din ang allotted na time para tapusin to. Kaso, 7 lang kaming gagawa nito. Yung 5 estudyante naming babae, yung aking JTE, at ako. Siguro kung nasa malaking school ako, mas madali naming matatapos to. Kung matagal ka nang nanonood ng mga vlogs ko, malamang alam mo na rin na nasa isla ako. Hindi higit sa 700 ang mga tao dito, kaya konti lang din ang mga estudyante. Inassign nga pala ng JT ko ang area na lilinisin namin. Nung una, puro kamay lang ang ginagamit ko sa pag-is-is ng sahig. Ganun kasi ang nakita kong ginagawa ng lahat. Aba, nakakangawit din ha. Kaya pa naman ang ginamit ko. Noong nakita nga nila na paano ang ginagamit ko, sabi nila, sugoy daw. Nice idea. Hindi ko rin talaga alam kung bakit parang hindi normal sa kanila yon. So para masagot ang tanong ko, nag-research na ako. At sabi nga sa nabasa ko, kaya pala ganun sila maglinis ng sahig ay dahil sa kanilang attention to detail. Well, tama nga naman. Kasi habang naglilinis ako, kitang-kita ko talaga ang dumi. At lahat talaga malilinisan. Pati mga kasulok-sulukan. Gamit itong maliit na sponge at basahan. Nauna akong matapos sa kanilang lahat, kaya tinulungan ko lang ng ibang estudyante namin na pagod na. Akala ko nga nung una tapos na. Binalik na kasi ng mga estudyante ko yung upuan nila. Ang next task pala namin ay linisin at pakintabi ng mga salamin. Gamit ang dyaryo. May pinagawa sa akin ng estudyante ko. Sabi niya, tusukin ko daw yung dyaryo. Pero hindi ko talaga naintindihan kung para saan nga ba yung ginawa ko. Basta pagkakaintindi ko, sabi niya, magic daw. Siguro kung ginawa niya 10 lapad na ayuda ang dyaryo, doon bibilib ako. O siya, tuloy na natin na paglilinis. Ako na bahala dito sa glass sliding door. Ayos, ang dami kong pawis today. Tamang-tama, ang laki ng serving ng school lunch namin kanina. Alam niyo ba nakakatuwa sa kultura ng Japan? Ang kalinisan at pag-maintain ng kalinisan ay responsibilidad ng lahat. Walang janitor dito. Kaya lahat talaga, mga estudyante, teacher, principal, lahat nagtatrabaho. Nakaka-motivate talaga maglinis pagka ganito. Kasi kitang-kita mo, nag-e-effort ang lahat. Kaya kung nagtataka ka o napapatanong ka kung bakit napakalinis ng Japan, nasa disiplina at training kasi nila yan. Biruin mo, bata pa lang sinanay na silang ganyan. At hindi lang sa bahay at paaralan ang training niyan. Pati sa community din. Bit-bit din sila ng mga magulang nila kapag may community cleanup kami. Yan din siguro yung dahilan kung bakit hindi sila natutong magkalat. Kung bakit hindi sila nagtatapon ng basura sa daan. Kasi kung tutusin, sila lang din ang mahihirapan. Mahirap din dito makahanap ng trash can. Kaya ang mga basura nila, inuuwi nila yan sa bahay. Ay, salamat, malinis na. Nakakapagod at uhaw na ako. Kaya sa teacher's pantry, ang diretso ko. Bakante na nga pala ako ng last period. May oras pa ako para makapaghanda ng lesson para bukas. Teka, hindi tayo pwede matuyuan ng pawis. Kaya nagpalit na muna ulit ako. So paano? Hanggang sa susunod na Japan kwento. Don't forget to follow!